إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. يقول الله عز وجل في كتابه العزيز واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت wahum la yudlamun. Tunay na ang papuri ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nagpapapuri tayo sa Kanya, humihingi ng tulong at humihingi ng tawad sa ating mga pagkakasala. Ako ay nagpapakupkop kay Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kasamaan ng ating mga sarili at sa masamang resulta ng ating mga gawa. Sino man ang gabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala ay wala na makapagliligaw sa Kanya, at sino man Kanyang iligaw ay wala nang makapaggagabay sa Kanya. Ako ay sumasaksi na walang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang nag-iisa at walang katambal. At ako ay sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay Kanyang alipin at sugo. Ang kapayapaan, pagpupuri at pagpapala ni Allah subhanahu wa ta'ala ay sumakanya sa Kanyang pamilya, sa Kanyang mga kasamahan, at sa lahat ng sumunod sa kanila sa kabutihan hanggang sa araw ng paghuhukom. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, katakutan ninyo ang araw na kayo ay magbabalik sa Kanya. Katakutan ninyo ang araw na kayo ay magbabalik sa Kanya, na sa araw na yaon ay makakamit ng bawat isa ang anumang kanyang inani. At hindi sila madadaya o malulugi o maloloko ng kahit na anuman. Katakutan natin ang araw ng paghuhukom, na tayo ay babalik kay Allah subhanahu wa ta'ala at tayo ay tutuusin sa ating bawat gawaing maliit man o malaki. At tayo ay bibigyan ng gantimpala o parusa ayon sa mga ito nang hindi tayo dinadaya o malulugi. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, marapat para sa isang Muslim na maging proud na kanyang ipagmalaki ang kanyang pagiging Muslim, na siya ay sumusunod sa dinul haq o ang relihiyon ng katotohanan. At ang ating pagmamalaki na ito may rahil ay hindi sapat na ipinapakita natin sa pamagitan ng ating mga kasuotan o sa pamagitan ng ating pagsasabi na tayo ay nagmamalaki na tayo ay mga Muslim. Higit sa lahat ay maipapakita natin ang ating pagmamalaki na tayo ay mga Muslim sa pamamagitan ng pagmamalaki natin sa mga sagisag ng relihiyon na ito. Ng relihiyon na ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, higit sa lahat, ito ay relihiyon na itinayo sa kaalaman. Ang Islam ay hindi relihiyon ng kamangmangan. Ang Islam ay hindi relihiyon ng mga pamahiin o ng mga misteryo o ng mga bagay na hindi maipaliwanag. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik, na dapat mong malaman na walang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala, at matapos nito ay humingi ka ng tawad sa iyong mga pagkakasala.
na binibigyan ng mga scholar ng kahulugan. Ang sinabi na ito ni Allah subhanahu wa ta'ala na marapat para sa Muslim na magkaroon muna ng kaalaman bago siya magkaroon ng pananampalataya o magkaroon o gumawa ng mga mabubuting mga gawain. Dahil tunay na ang ating mga pananampalataya at mga gawain na hindi magiging tama, liban na lamang na magiging tama muna ang ating mga nalalaman ukol sa pananampalatayang ito. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, napakahalaga ng kaalaman sa relihiyong ito. Kaya si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagturo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gayon din sa atin na tayo ay humiling ng kaalaman. Hindi niya tinuro sa atin o iniutos sa atin na tayo ay manalangin ng mga kayamanan, kasikatan, mga mamahaling mga gamit, mga tirahan, mga sasakyan o ano pa. Tayo ay inutusan ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa qul rabbi zidni ilma. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabihin mo, aking Panginoon, ako ay iyong dagdagan ng kaalaman. Na sa pagsasabi na ito ni Allah subhanahu wa ta'ala na mangangahulugan nito, na higit sa lahat ay hilingin natin ang kaalaman dahil kung mayroon tayong kaalaman, ito ay magiging pinto ng pagdating sa atin ng napakaraming mga kabutihan. Mga kabutihang hindi lamang para sa mundong ito, bagkus ay mga kabutihan para sa kabilang buhay na kung saan ay mananatili sa panghabang panahon. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung ang kaalaman ang basihan ng ating relihiyon, paanong nangyayari na mayroong Muslim na nagkakasya na lamang siya sa kamangmangan? Paanong mayroong Muslim na tinatawag niya ang kanyang sariling Muslim, subalit hindi niya nakikilala ang relihiyong ito ng tunay na pagkilala dito? Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, meron din naman mga tao na nagpapanggap, umaangkin na sila ay nagmamahal sa kaalaman sa relihiyon, gayong hindi naman sila nag-aaral ng tunay na pag-aaral. May tuturing bang pag-aaral na ikaw ay isang taong tamad sa pagtungo sa mga institusyon na namamahagi ng kaalaman o sa pagtungo sa ating mga scholar upang itanong man lang ang bagay na hindi natin nalalaman? May tuturing bang pagmamahal sa kaalaman na tayo ay magsasawalang bahala o mambabastos sa ating mga scholar, sa ating mga ulama? Pag-ingatan nawa silang lahat ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala bilang pagpapabatid na ang kaalaman na ito sa relihiyon na meron tayo ay napakahalaga. Sinabi niya, Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Sabihin mo, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pareho ba yaong mga may kaalaman at yaong mga walang kaalaman? Isang katanungan na marami sa atin ang nakakaalam ng sagot. O lahat tayo ay nakakaalam ng sagot, subalit ito ay isang katanungan na ayaw ng marami sa atin na gawin ang kahulugan nito, ang maging kabilang sa mga taong may kaalaman. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay sumasagot sa tanong na ito sa isang aya. Sinabi niya, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Na inaangat ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mataas na antas yaong mga nanampalataya at yaong mga binigyan ng kaalaman. Na ang pagkakaiba ng mga hindi nagkakamit ng kaalaman at ng mga may kaalaman ay tunay na ang mga may kaalaman ay nakatataas ng antas
At hindi lamang ito basta-bastang antas. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Tunay na ang mga may khasya kay Allah subhanahu wa ta'ala ay yaong mga ulama. Na tinutukoy dito na khasya, hindi lamang ito pangkaraniwang pagkatakot. Dahil maaaring ang isang tao ay natatakot sa leon o natatakot sa ahas o sa anumang bagay na makapagbibigay sa kanya ng kasamaan. Subalit hindi siya nakakaramdam sa mga ito ng khasya. Dahil ang khasya, ito ay ang pagkatakot na may kasamang pagdakila. At sino ba ang ating kinatatakutan habang ito ay ating dinadakila? Si Allah subhanahu wa ta'ala lamang. At ang tunay na may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala na may kasamang pagdakila, ang tunay na may khasya, ay yaong mga ulama. At ang mga ulama na tinutukoy dito ay ang mga ulama sa pangkalahatan, hindi lamang yaong may mga diploma sa mga Islamic universities, bagkus sila sa pangkalahatan ay yaong mga tao na may kaalaman sa relihiyong ito. Na ibig sabihin na ang tunay na nagtataglay ng takwa para kay Allah subhanahu wa ta'ala ay yaong may mga kaalaman sa relihiyon na ito, at ito ang antas na tinutukoy ni Allah subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Na ang pinakamarangal sa inyo sa paningin ni Allah subhanahu wa ta'ala ay ang mga may takot sa Kanya. Nang pinagkaiba ng may alam at ng walang alam ay ang takwa. Ang takot kay Allah subhanahu wa ta'ala na may kasamang pagdakila sa Kanya sa pamagitan ng paggawa sa Kanyang mga iniuutos at sa Kanyang mga ipinagbabawal. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sikapin natin na nawa tayo ay maging kabilang sa mga tao na naghahangad ng kaalaman. Ang kaalaman na siyang pamana ng mga propeta. Hindi bagat kung mayroong mga tao na namimigay ng barya, hindi ka ba magtitiis na maglakad papunta roon at pumila ng matagal para lang maabutan ka ni Mayor ng kanyang bigas o ng kanyang pagkain? Hindi mo ba gagawin yon? Gagawin mo yon. Kaya kung nagagawa mong pagtiisan yon, bakit hindi mo nagagawa na magsakripisyo na makamit ang pinamana ng mga propeta, at ito ay ang kaalaman sa relihiyon? Pamana ng mga propeta na pinamamahagi ng libre sa mga masajid, sa mga madrasa, at sa mga sentrong Islamiko, tanggapang Islamiko, tulad na meron tayo sa mga lugar na katulad nito ngayon. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith, man salaka tariqan yaltamisu o man salaka tariqan yatlubu fihi ilma sallakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Na sino man ang tumahak sa landas ng kaalaman ay padadaliin ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa kanya ang pagtahak sa alinman sa mga landas patungong paraiso. At karugtong nito ay sinabi niya, wa innal malaika latadaw ajnihatiha ridan li talibil ilm.
na mga anghel ay bumabalot sa pamagitan ng mga pakpak doon sa mga naghahanap ng kaalaman dahil sa kanilang pagkalugod sa kanila. Nang talibul ilm, ang mag-aaral ng kaalaman, sila ay pinangarangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng pagpapabatid nito. Na ang ating mga oras ay tunay na hindi nasasayang sa bawat segundo, bawat minuto at oras na ginagamit natin sa pag-aaral ng relihiyon na ito ni Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi lamang ang mga mag-aaral ang pinararangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala, bagkus pinararangalan din ni Allah subhanahu wa ta'ala higit sa lahat ang ating mga ulama, ang ating mga scholar. Sa karugtong ng hadith, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa innal alim la yastaghfir lahu man fis samawati wa man fil ard." At tunay na ang scholar, ang alim, ay humihingi ng kapatawaran para sa kanya ang lahat ng nasa langit at lahat ng nasa lupa. Wal haytanu fi jawfil ma, hanggang o maging ang balyena sa tubig o sa dagat ay humihingi ng tawad para sa kanya. Wa inna fadlul alim alal abid ka fadlul qamar laylatul badri ala sairil kawakib. At ang kahigitan ng scholar, kung ikukumpara sa iba pang mga sumasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay katulad ng pinagkaiba ng bilog na buwan sa kabilugan nito kumpara sa iba pang mga bituin at mga bagay na natatanaw sa langit. At gayon din sinabi niya, "Wa innal ulama warathatul anbiya." At ang mga ulama, sila ang mga tagapagmana ng mga propeta. "Wa innamal anbiya lam yurathu dinaran wala dirhaman." Ang mga propeta ay hindi nag-iwan sa atin ng pera o kayamanan. Warathul ilm, sila bagkos ay nag-iwan sa atin o nagpamana sa atin ng kaalaman. Faman akadahu akada bihaddin wafir. At sino man ang kumuha sa kalamang ito, ay tunay na siya ay kumuha para sa kanyang sarili ng isang malaking bahagi ng kayamanan na iniiwan sa atin ng mga propeta. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, hindi matatawaran ang kahalagahan ng ating mga propeta dahil katulad ng ipinabatid sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sila ang tagapagmana ng mga propeta at tayo ay kumukuha sa kanila ng kaalaman, tunay na hindi natin makakamit ang kaalaman liban na lamang sa pamamagitan nila. Kaya hindi natin sila maaaring maliitin o hindi natin sila maaaring laitin o hindi natin sila maaaring pagsabihan ng masama. Katulad ng sinabi ni Ibn Asakir, rahimahullah, "Inna luhumal ulama masmum." Natunay na ang laman na ang tinutukoy dito na ang kanilang karangalan ay may lason. Kaya sino mang tao, sino mang Muslim, ang wawalang hiya o sisira sa karangalan ng scholar sa pamagitan ng pag-iimbento ng mga chismis laban sa kanya, tunay na siya ay mapipinsala ng lason na yaon. Dahil ang ating mga ulama, maaring sila ay magkakamali. Dahil sila ay katulad lamang din nating mga tao, subalit sila ay higit nating pinahalagahan
dahil sa kaalaman na kanilang daladala. At lalo na sa mga panahon natin ngayon, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, higit tayong dapat na magpahalaga sa ating mga scholar kaysa sa pagpapahalaga na pinapakita natin ngayon. Bakit hindi natin ibalik ang katulad ng pagpapahalaga sa mga scholar, katulad ng naging tradisyon ng mga sahaba at ng mga tabi'un, ng salafus salih o ng nahunang henerasyon ng mga Muslim? Na kaya nga, sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Na ang pinakamainam na mga tao ay ang aking henerasyon, at matapos nila ay ang mga sumunod sa kanila, at matapos nila ay ang sumunod sa kanila. Na tinutukoy ng mga scholar na ang pagiging mainam ng mga taong ito ay hindi lamang sa pagiging mainam ng kanilang pagkatao o pagiging mainam ng kanilang pagiging mga Muslim. Sila ay mainam dahil sa taglay nilang kaalaman sa relihiyon na ito ni Allah subhanahu wa ta'ala. At tunay na habang lumilipas ang panahon, mga kapatid sa pananampalataya, tayo ay palapit ng palapit sa araw ng paghuhukom, at tayo ay unti-unting nakakakita o makakakita ng mga palatandaan ng pagdating ng araw na yaon. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah la yaqbidul ilm intizaan yantazi'uhu minan nas. Tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi kukuha o mag-aalis sa kaalaman mula sa atin sa pamamagitan ng pagkakaalis o pagkawala ng kaalaman mula sa atin. Walakin yaqbidul ilm biqabdil ulama. Subalit aalisin niya sa mga tao, aalisin niya sa atin ang kaalaman sa pamamagitan ng pag-alis niya ng mga scholar. Na unti-unti ay kukunin ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa atin ang mga scholar. Hatta idha lam yuktrak aliman, hanggang sa wala nang matitirang scholar. At kapag nangyari nga yaon, ittakadan nasu ruusan juhalan, at ang kukunin ng mga tao ay ang mga pinuno ng kapwa nila mangmang. Fasu'ilu fa'aftaw bigayri ilm. At sila ay tatanungin ukol sa mga bagay-bagay, at sila ay maghahatol nang hindi na ayon sa kaalaman. Fadallu wa adallu. At sila ay mga ligaw, at sila ay magliligaw din sa iba. Nasa sinabi na ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na tunay na sa pagkamatay ng sino mang scholar, mangangahulugan nito na ito ay tunay na isang malaking musiba o isang malaking parusa para sa atin. Isang parusa na mas matindi pa kaysa sa pagkamatay ng ating sariling asawa, anak, mga magulang, o pagkalugi ng ating mga negosyo. Dahil sa pagkamatay ng mga scholar ay mangangahulugan nito na pagkawala rin ng ipinamana ng mga propeta ang kaalaman sa relihiyon. Kaya marapat para sa atin na samantalihin natin ang bawat pagkakataon, ang bawat segundo, ang bawat minuto na mayroong scholar upang tayo ay humanap ng kaalaman sa kanila at upang tayo ay magpakita ng iba yung paggalang, pagmamahal sa kanila. Dahil tunay na walang anumang makakapalit sa pagiging kapiling ng mga scholar upang tayo ay magkamit ng kaalaman. Merong mga taong mga ngatwiran, hindi ko kailangan makinig sa scholar. Meron namang mga libro, pwede kong basahin ng mga libro. Merong mga aklat, volume, mga encyclopedia, kaya kong basahin lahat ng yan. Pero magkakamali ka, kapatid. Dahil sinabi ng ating mga scholar,
man kana shaykhahu kitabah, ghalaba qata'uhu sawabah. Na sino man nakunin niya ang kanyang mga aklat bilang kanyang guro, kapalit ng mga scholar na dapat na kanyang pinupuntahan at pinagkukunan niya ng kaalaman, tunay na magiging mas marami para sa kanya o magiging mas marami ang kanyang pagkakamali kaysa sa kanyang pagiging tama. Dahil ang libro, mababasa mo pero hindi mo tunay na mauunawaan ayon sa layunin ng scholar na nagsulat nito. Kahit ang Quran, hindi mo pwedeng babasahin ang Quran at uunawain ito sa sarili mong pag-unawa. Kaya nga ang mga self-study, ito ay mainam, subalit ito ay may mga limitasyon. At sa mas maraming pagkakataon, dito sumisibol ang mga ligaw na mga ideya, ligaw na mga katuruan ng mga taong mangmang na walang pagpapahalaga sa ating mga ulama, sa ating mga scholar. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa dammir a'da'aka wa a'da'ad din. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafata wal-ghina. Allahumma la tazigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار. أقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن